Part 9. Nagtungo sa elevator si Zia, hinihintay na bumukas ang pinto. Hanggang sa naabutan ni Louie. Bakit ka bumili ng panibagong contraceptive pills? Meron ka pa sa bahay at gawa yun sa Rodriguez Pharmaceutical. Louie, magkaiba man ang gumawa pareho pa rin yun ng purpose. Pagbukas ng elevator ay humakbang siya papasok. Saka, ano bang ginagawa mo rito? Bakit di mo balikan dun si Bea, mukhang kailangan kanya? Nanliit ang mga mata ni Louie, binabasa ang ekspresyong pinapakita ng asawa. At ikaw, Zia, what can I ask for? Enough na sakin na kilala akong asawa mo. Sa narinig ay nenes lang si Louie. How generous of you, aniyang may bahid ng sarkasmo. Hindi na siya sumunod sa loob ng elevator at bumalik kung saan niya iniwan ang mag-ina maging si Alice. Madilim na ang ekspresyon na napuna naman ni Alice at hindi nagtangkang dumagdag sa init ng kanyang ulo. Napansin ni Bea na may hindi tama sa ekspresyon ni Louie kaya nanahimik siya ngunit hindi si Linda na hindi man lang nakaramdam. Louie, alam kong walang tiyansa na makasal kayo ng anak ko pero baka naman gusto mong pag-isipan ma. Hiyaw ni Bea, hiyang-hiya sa pinagsasasabi ng ina. Sa totoo lang ay napapansin niya namang magkaiba ang pagtrato nito sa kanya at kay Zia. Pero hindi niya akalaing mag-iiba ng ganoon ang pagtingin ni Louie sa asawa. Ngayon niya napagtanto na ang tingin nito sa kanya ay simple lang kumpara kay Zia na mahahalatang may kaunting lamang. The way a man looked to his woman. Parang gustong maiyak ni Bea nang mapagtanto ito. Samantalang hindi na nagtangkang magsalita ni Linda matapos tuluyang mapuna ang galit ni Louie. Alice, ani Louie, sa susunod ay bawasan mong ibinibigay na alawan sa kanila. Nang marinig iyon ni Bea ay bigla siyang namutla sa kaba. Sa loob ng 3 taon ay nabuhay ang pamilya niya ng masagana dahil sa tulong ni Louie. Nasanay na sila sa maginhawang buhay at hindi na nais pang bumalik sa dating pamumuhay. Sa oras na higpitan o tuluyang tanggalin ni Louie ang binibigay nitong allowance ay siguradong mahihirapan sila. Ni ang pagbili ng gusto niyang bag na gaya ng dala ni Zia ay hindi na niya magagawa pa kapag nagkataon na tutuhanin ang babala. Louie, sorry, aksidente lang yung nangyari kanina. Hindi sinasadya ni Mama ang ginawa niya kay Zia, paghingi niya ng paumanhin. Ngunit nanatili pa ring malamig ang tingin ni Louie sa kabila ng sinabi ng dalaga. Ayoko nang mauulit pa yon, babala pang muli at saka umalis. Nang tuluyang mawala sa paningin si Louie at Alice ay binalingan niya ang ina. Ma, hindi kasi kayo nag-iingat. Yan tuloy nakita pa niya ang ginawa mo kay Zia, muntik pa tayong mapahamak. Nagalit na tuloy siya sakin ngayon. Malalim na ang gabi nang makauwi si Louie pero hindi muna siya lumabas sa sasakyan para manigarilyo. Kahit kanina pa hindi maganda ang pakiramdam. Matapos ay saka siya pumasok sa bahay at tinanong si Zia. Nasa taas po, sir. Nang makarating sa kwarto ay nakita niyang nasa sofa ang asawa, natutulog habang may hawak na libro. Paglapit ay nagising ito at sandali siyang nilingon. Hinubad ni Louie ang suot na suit at pagod na napasandal sa kabilang bahagi ng sofa. Napapalunok ng laway dahil nanunuyot ang lalamunan. Halata man ang pagod sa itsura ay hindi may kakaila ang gandang lalaki nito. Napakurap pa nga si Zia na muntikan pang mamesmerize sa itsura nito. Kaya maraming naghahabol, bulong niya na ikinalinggan ni Louie. Pakimasahe nga yung sentido ko't kumikirot, anito sa namamalat na boses. Itinabi naman ni Zia ang libro at saka lumapit para hilutin ito. Ngunit paglapat pa lang ng kamay sa balat ng asawa, ay agad niyang napuna na mainit ito. May lagnat ka. Minulat nito ang isang mata at damapo ang isang kamay sa *ita niya. Louie, huwag kang magulo. Saway niya. Hindi ito madaling magkasakit pero kapag nilalagnat ay ginagawa ang mga bagay na gustong gawin. Madali ring may Rita Cava hinahawan ni Zia kaysa sabayan ng init ng ulo. Pero mukhang iba ang tama ng sakit nito ngayon. Bakas ang iritasyon sa mukha at galit na sinabi ang, why? You don't want to do it with me. Napapailing na umalis si Zia at kinuha ang thermometer sa drawer para alamin ang temperature nito. Pagbalik ay hinayla siya at pinapaupo sa kondongan nito. Hindi na rin siya umapila at pinagbigyan na ang gusto nito habang kinukuhanan ng temperature. Asiwaman sa posisyon ay binaliwala na lamang ni Zia hanggang sa muli na namang naging magulo. Humaplos na naman ang malikot nitong kamay sa puwete niya pataas sa bewang.
Pagtunog ng thermometer ay kaagad na lumayo si Zia. 39 degrees. Sandali at kukuha ako ng gamot. Gusto mo ba ng soup? Sa halip na sumagot ay nanatiling malagkit ang tingin ni Louie sa kanya. Maging ang paghinga ay mabigat. Gusto niyang isipin na dahil sa may sakit ito pero hindi niya rin maiwasang mag-isip ng ibang dahilan. Lumabas siya at inutusan ang katulong na magdala ng sopas sa kwarto. Matapos ay sakabay ika ng asawa sa sofa pero may distansya. At naroon na naman ang kakaibang tingin ni Louie. Bakit ayaw mong lumapit? Natatakot kang makita tayo ng katulong na may ginagawang milagro. Nanliit ang mata ni Zia. Ano bang sinasabi mo? Wala naman tayong ginagawa. May sakit ka kaya hindi pwede. Kaya ko naman kahit nagdidileryo na, pagyayabang pa ni Louie. Saka ano bang ikinakatakot mo? Matatanda ang mga kasama natin dito sa bahay, hindi na bago sa kanila kung ano man ang gagawin natin. Akmang aabutin ngunit mabilis na itong lumayo at muling lumabas ng kwarto. Sa kusina naghintay si Zia para maiwasan ang gusto nitong mangyari. Nang makuha ang kailangan ay bumalik siya at nabutang natutulog sa sofa ang asawa kaya hinayaan na lamang niya. Madilim na nang magising si Louie at eksaktong kabubukas lang ni Zia ng ilaw kaya bahagya siyang nasilaw. Nang mapansin siyang nagmulat ng mata ay ibinigay nito ang mainit-init na sopas. Kahit walang gana ay kumain siya para makainom ng gamot. Pero isang subo pa lang ay hindi na niya nagustuhan. Hindi ikaw ang nagluto. Dati, ikaw mismo ang nagluluto ng pagkain para sakin. Mahalaga pa ba kung sino ang nagluto? Ang importante ay ang makainom ka ng gamot, saka bakit kailangan mo pang banggitin ang nakaraan? Kasi hindi ka naman ganito. Past is past, Louie. Huwag mong ipagpilitan ang nakaraan, nagbago na, kung ngayon. Galit na tumayo si Louie at kinuha ang pakete ng sigarilyo sa kananigarilyo sa harap ng asawa. Nagbago ka, kasi hindi mo na ko mahal ganun ba? Matapos ay may kung anong dinukot sa loob ng suit sabay hagis sa harap ni Zia. Nagkalat sa sahig ang mga larawang kuha kanina kasama si Joshua. Pinapasundan mo ko. Sino ang lalaking to na tuwang-tuwa kang kausap at nakikipagtawanan pa? Nang hindi sumagot si Zia ay basta na lang siyang hinawakan ng mahigpit sa braso sabay halik. Sa rahas ng paraan ni Louie ay muli na namang siyang natakot. Natatakot na muling maulit ang karahasan na ginawa nito sa kanya. Hindi sapat ang pagpupumiglas ni Zia. Kahit may sakit si Louie ay higit pa rin itong mas malakas at nagawa siyang maidiin sa sofa. Kaya sa halip na manlaban ay pinili na lamang niyang sumuko at tanggapin ang mangyayari. Ang mukha niyang nasa ibang direksyon ay pilit nitong pinapaharap. Ngayon mo ipakita sakin ang ngiti mong gaya ng nasa picture, anito. Kahit nahihirapan ay pilit iniiwas ni Zia ang mukha para hindi makita ang galit nitong ekspresyon. Ngunit hindi talaga siya hinahayaan. Inumpisahan ni Louie na haborin ang suot niyang pijama sa ibaba kasama ang underwear. Ni hindi na nga nito nagawang makalas ng maayos ang belt at may baba ang suot na pants. Inilabas lang nito ang alaga at sandaling minasahe. Matapos ay walang ingat na ipinasok sa hiyas niya ng walang ingat. Naiiyak si Zia at nandidiri sa nangyayari ngunit pinili na lamang niyang kagatin ang ibabang labi kaysa ibigay ang gusto nitong marinig mula sa kanya. Pikit mata niyang tiniis at tinakpan ang tenga upang hindi marinig ang hininga nitong sarap na sarap sa ginagawa. Maya't maya rin itong napapamura kaya hindi niya maiwasang tumingin sa pinto sa takot na baka may katulong sa labas na makarinig. Pabilis ng pabilis si Louie sa puntong impit na siyang napapadaing hanggang sa isang malalim at sagad na paggalaw ang ginawa nito. Naramdaman niyang may mainit na damaloy sa loob niya bago nito inalis ang sandata. Nang tingnan si Louie ay hindi pa ito tapos at minasa masahe pa ang sandata sa harap niya. Matapos ay muling lumapit at ulong, mahalin mo ulit ako. Utos nito na wala man lang kalambing lamang. Hindi pa nakakabawi si Zia sa pambababy nito ngunit ito at muli na namang sinasaktan ang damdamin niya. Kahit sino ay hindi matutuwa sa nangyari. Walang sino man ang gustong pinipilit. Hindi man lang makikitaan ng guilt sa mukha si Louie kahit basang-basa na ng luha ang kanyang pisngi. Nanghihina siyang bumangon sa sofa at nanginginig na pinulot sa ibaba ng sahig ang pijama sa kasinuot. At ba't naman kita gugustuhin ulit? Maayos na ang buhay kung wala ka pero ayaw mo pa rin akong pakawalan. Ibinalik mo nga sakin ang mga mamahaling damit, branded bag at jewelry. Pero gusto ko bang lahat ng iyon? Hindi, Louie.
Dahil ikaw lang lagi ang gustong nasusunod. Ganon ka ka-control freak. Sandaling natahimik sa loob ng kwarto. Pareho mang pinagpapawisan dahil sa mainit na pangyayaring naganap ay hindi maipagkakaila na kasing lamig ng yelo ang nararamdaman ng dalawa para sa isa't isa. Nagbihis si Louie at saka naupo sa sofa para manigarilyo. Talaga bang inuubos mo ang pasensya ko? Gusto mo bang bawiin ko lahat maging ang kontrata ko kay Lawyer Torres at pabalikan siya sa bansang pinanggalingan niya? Napalunok ng laway si Zia at nakaramdam ng kaba sa babala nito. Sa oras na tutuhanin ni Louie ang sinabi ay baka tuluyan ng hindi makalabas sa kulungan ang kapatid. Matapos ng sinakripisyo ko ipagbabantaan mo ko ng ganito. Ani Zia, bumalik na ko sa iyo gaya ng gusto mo kaya ano pa bang gusto mong makuha, Louie? Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Lumingon ito at napangisi. Nasabi ko na kanina, di ba? Gusto mong ulitin ko pa. Nakagat ni Zia ang ibabang labi. Kahit pilitin ay hindi na niya magagawa pang mahalin si Louie gaya ng dati. Hinding-hindi na. Nang gabing yun kahit masama ang loob ay inas-ikaso pa rin ni Zia ang may sakit na asawa. Ngunit halata sa ekspresyon nitong hindi na-appreciate ang ginagawa niya. Na kahit magkatabi sila sa kama ay ramdam ni Zia na ilag ito at ayaw madikit sa kanya. Magkaganoon man ay nakatulog pa rin kahit papaano siya ng maayos. Pagkagising ay wala na sa kanyang tabi si Louie at maririnig mula sa labas ang ugong ng sasakyan kaya nagtungo siya sa balcony. Hindi pa sumisikat ang araw pero nasa labas na ang asawa at naghahandang umalis. Kunot-noo niyang pinagmasdan si Louie na naninigarilyo sa tabi ng kotse. Hindi naglaon ay napansin siya nito at nagangat ng tingin mula sa balcony. Nagtama ang kanilang mga mata at walang nagtangkang bumitaw. Inaasahang hindi pa rin magiging maganda ng pakikitungo nito dahil sa naganap na pagtatalo kagabi. Ngunit nabigla si Zia nang ngumiti itong may halong emosyon at lamang. Mula naman sa entrance ng bahay ay naglakad si Alice kasabay ang driver na dala ang luggage ni Louie at inilagay sa likod ng kotse. Nang makita iyon ay saka lang niya napagtantong may pupuntahang business trip ang asawa. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone na nasa side table. Kinuha naman ni Zia at sinagot ang tawag mula kay Alice, "Sorry sa istorbo, ma'am pero pwede ko po bang makuha ang gamot ni Sir Louie?" "Yes, of course." Paglingon ni Zia sa sofa kung saan naiwan ang mga gamot ay bigla siyang nataranta. "Ano, ako na lang pala ang magdadala riyan," biglang bawi niyang tugon. Matapos ay mabilis lumapit sa sofa para kumpirmahin ang nakikita ng mata. Nakakahiyang may naiwan pang cat si Louie. Kailangang mabura ang naiwang bahid bago pa may pumasok na ibang tao. Mabilisang linas lang muna ang ginawa niya, iyong maaalis ang mansang dam-aikit sa kakinuha ang gamot. Pagkababa ay nasa loob na ng kotse si Louie. Lumapit siya para iabot ang gamot habang pinapaalalahanan kung anong oras iinuman. Tahimik naman itong nakikinig at pagkatapos ay saka nagsalita, "Hindi mo ba tatanungin kung saan ako magpupunta? Kung ilang days akong mawawala? Mag-iingat ka." And Alice, pakitingnan si Louie at hindi pa siya gaanong magaling, bilang sa secretary. Kumunat ang noo ni Louie at hindi nagustuhan ang tila pambabalewala sa kanya ng asawa. Hindi nagtagal ay umalis na ang mga ito at hinatid na lamang ng tanaw ni Zia ang papalayong sasakyan. Ilang araw ang lumipas at laging tumatawag sa umaga at hapon si Zia para paalalahanan ang asawa tungkol sa gamot o kung bumuti na ba ang pakiramdam nito. Kahit nasa malayo ay kailangan niya pa ring gampanan ang pagiging asawa. Bago matulog ay muli niyang tatawagan si Louie ngunit nagtaka siya nang hindi boses nito ang narinig sa kabilang linya. "Hello, sorry, pero nasa shower pa kasi si Louie," saad ng babae sa kabilang linya. Nasisiguro ni Zia na hindi si Alice ang kausap niya ngunit hindi na rin siya nagtangkang magtanong dahil ganoon naman talaga ang mga lalaki. Normal lang sa mga ito ang may nakakasamang ibang babae habang nasa malayong lugar. "Ganun ba? Pakisabi sa kanya na inumin pa rin ang gamot at huwag magpakapagod, thank you." Samantalang sa kabilang dako ay napansin naman ni Alice na pinakialaman ng artistang si Samantha, na kasalukuyan nilang kinakausap para maging endorser ang cellphone ni Louie habang nasa restroom ito. Sa takot na baka siya ang pag-alitan sa oras na malamang may nangialam sa gamit ay agad niyang kinuha ang cellphone. Nang tingnan ang screen ay napansin niyang kaka-end lang ng tawag mula kay Zia.
Sakto namang nakabalik na si Louie na binawi ang cellphone at nakitang tumawag ang asawa. Tumawag si Zia. Anong sinabi mo? Paliwanag naman ni Alice ang nangyari at sinabing si Samantha mismo ang sumagot sa tawag ni Zia. Kaya nabaling ang tingin ni Louie sa aktres. Ang ngiting makikita sa mukha ni Samantha ay naglaho nang makita ang lamig ng pagtitig nito. Ang pag-asa niyang magkaroon ng koneksyon sa kilalang businessman ay naglaho. Magkaganoon man ay hindi siya nawalan ng kumpiyansa. May ibinilin siyang inumin mo ang gamot at huwag masiyadong magpagod. At nakuha pang laro-laruin ang buhok. Mas lalong dumilim ang tingin ni Louie dahil halatang halata niyang may iba itong intensyon. Alice, pakibago yung nasa kontrata. Babaan mo yung amount ng endorsement fee, utos ni Louie. Napakurap-kurap naman ng mata si Samantha. Hindi makapaniwala sa narinig. Lumapit naman ang nakangiting si Alice at muling kinausap ang aktres para pag-usapan ang pagbabago sa kontrata. Muntik pang ang masabi ang buti nga sa iyo, pero nagawa namang makapagpigil ni Alice. Sumunod na araw ay inanunsyo ng Rodriguez Company ang bago nilang endorser, si Samantha. Nagkaroon ng celebration na ginanap sa Bulacan. At hindi nakaligtas sa mapanuring tingin ng media ang mga haka-haka sa likod ng pagkuha sa aktres. Hindi na bago sa industriya ang kwento-kwentong nagkakaroon ng relasyon ang magkabilang panig lalo pa at nagsimula si Samantha bilang isang sexy star. At kilala rin si Louie sa pagkakaroon nito ng ibang babae kahit makailang beses nang hinadlangan ang media. Nakuhanan pa nga at kumalat sa social media ang pagyakap ni Louie sa aktres. May nakapagkomento pa na nasa iisang hotel lang din tumutuloy ang dalawa matapos ang celebration. May kuha pa nga ng picture ni Samantha na nakatikip ang mukha na pumasok sa pinaghihinalaang hotel suite ni Louie. Kaya marami ang nagsasabi na may lihim na relasyon ang dalawa. Lahat ng balitang kumakalat ay hindi nakaligtas kay Zia ngunit wala siyang pakialam kung anuman ang ginagawa o kalokohan ni Louie. Ngunit hindi sa mga taong nasa paligid niya. Hello, Zia. Ani Lindsay nang minsang tumawag. Okay ka lang ba? Ang mga lalaking yan talaga. Pare-pareho lang silang lahat dapat putulan ng madala. Huwag kang magpapaapekto sa mga nababasa at nakikita mong balita, okay? Concern nitong wika. Kasalukuyang nagpa-practice si Zia ng violin ng mga oras na iyon. Isang malungkot na musika ngunit nang marinig ang sinabi ng kaibigan ay natawa siyang bigla. Hindi naman ako affected, wala na, kung nararamdaman para sa kanya. Mabuti naman, basta kung kailangan mo ng kausap one call away lang ako, anito sa katinapos ang tawag. Bumalik naman sa pagpapractice si Zia ng 1.5 oras pa bago magpasyang maligo para makapagpahinga. Habang naga-apply ng lotion sa katawan ay nilingan niya ang newspaper na binigay kanina ng katulong kung saan ang nasa front page pa si Louie na yakap ang aktres sa bewang. Nakangiting nakunan si Samantha at masasabi ni Zia na napakaganda nito. Ayaw niya mang mag-espekula pero hindi malabong magustuhan ito ni Louie. Kaya siguro ang aktres ang sumagot ng tawag niya at hindi ang asawa dahil malalim na ang relasyon ng dalawa. Matapos ay hindi na muling tumawag kay Louie dahil baka isipin nitong gusto niya ng explanation. Ayaw na niyang abalahin ito sa mga bagay na obvious naman na nakikipagsaya kay Samantha sa hotel. Kung siya pa siguro ang dating Zia ay baka umiiyak na siya ngayon dahil sa skandal. Buti na lang at natauhan na siya. Habang si Bea ay hindi matanggap ang nangyayari. Kulang na lang punitan ang masayang mukha ni Samantha na nakaimprinta sa newspaper. May iba na si Louie. Iyak niya sa ina. Pinakalma naman ni Linda ang anak ngunit ayaw pa ring tumigil. At maging siya ay gusto rin ng kasagutan sa kumakalat na balita. Kaya tinawagan nila si Louie maging si Alice ngunit hindi sumasagot ang mga ito. Huling solusyon na naisip ay si Zia. Kaya nagtungo sila sa subdivision. Dali-dali namang pinaalam ng katulong na nasa tapat ng gate ang taxi na sinakyan ng mag-ina. Anong ginagawa nila rito? Sinong nagpapasok sa kanila sa subdivision? Ani Zia nakagigising lang. Hindi ko rin po sigurado, ma'am. Napabuntong hininga siya at naalala ang unang pagpunta ni Bea sa subdivision. Maaaring pinapasok ang ito sa kadahilanang may relasyon ito kay Louie. Napaisip siya kung haharapin niya ba ang dalawa o kung paaalisin na lamang. Sa huli ay napagdesisyonan niyang harapin ang mag-ina. Papasukin sila at dalhin sa receiving area, utos sa katulong. Sigurado po kayo, ma'am. Tumango si Zia.
Girlfriend siya ni Louie kaya hindi ko pwedeng baliwalain. Umalis naman ang katulong para gawin ang utos. Matapos ay mabilisan siyang naghilamo sa kasipilyo at nagbihis para kahit papaano ay magmukhang presentable sa harap ng bisita. Pagbaba ay dumiretso siya sa receiving area kung saan ay nakapag-serve na ang katulong ng maiinom at light breakfast para sa mag-ina. Samantalang si Bea ay hindi naman inaasahan ang kalmadong itsura ni Zia. Halatang hindi apektado sa nangyayaring eskandalo tungkol kay Louie. Wala kang ideya sa nangyayari ngayon. Aniya, naupo muna si Zia saka sinagot ang tanong nito, what do you mean? About ba kay Louie and sa actress? Of course, I know, I'm the wife. Kung ganon ay bakit parang baliwala lang sa'yo, wala kang ginagawa kahit nakitang-kita na inaagaw ng artistang yun si Louie. Mula sa inumin ay umangat ang tingin ni Zia at tinitigan ito diretso sa mata. Why would I? Kahit ano pang gawin ni Louie ay babalik at babalik pa rin siya sakin dahil ako ang asawa, natatakot ka bang mapalitan, Bea? Na mapunta sa ibang babae ang atensyon ni Louie. Hindi, gusto ko lang. Bea, hindi ako tangan para hindi malaman kung anong pakay mo sa pagpunta rito. Kung natatakot kang iwan ni Louie ay ba't hindi mo siya tawagan at tanungin? Tuluyang hindi nakapagsalita si Bea maging si Linda ay hindi na rin alam ang gagawin. Dahil sa oras na magkatotoo ang binitawang salita ni Zia ay paano na lamang ang pamilya nila. Ba't hindi tayo magtulungan para maialis sa landas ang artistang to? Ani Linda, nagtaas ng kilay si Zia. I can't help you with this. Wala akong mapapala sa pagtulong sa inyo. Kung wala na kayong sasabihin ay pwede na kayong umalis. Ngunit hindi natinag si Bea na mabilis nilapitan si Zia at nagmamakaawang umiiyak. Hindi nagtagal ay natigilan sila ng makarinig ng papalapit na ugong ng sasakyan. Mula sa labas ay humahanggos na pumasok ang katulong. Ma'am, bumalik na po si Sir. Agad kinabahan si Bea at Linda. Hindi dapat sila makita ni Louie. Samantalang pagkahinto ng sasakyan ay sinalubong ng katulong si Louie at ipinaalam na nasa loob ang mag-ina. Natigilan siya at agad pumasok sa loob. Naabutan si Zia na kalmadong nakaupo kaharap sina Bea at Linda. Hindi ito ang iniisip niyang makikita mula kay Zia. Hindi dapat ito kalmado sa nangyayaring eskandalo tungkol sa kanya. Pinapamuka talagang wala itong pakialam. Kaya lumapit pa siyang husto at binaliwala si Bea. Kailangan nating mag-usap Zia, aniya sa mahinahon at malambing na boses. Parang tinutusok naman ang puso ni Bea nang marinig ang sinabi ni Louie. Ni minsan ay hindi siya tinawag ng ganoon ng lalaking minamahal. Nagtagal ang tingin ni Zia sa asawa sa kakalmadong napangiti. Sure, hihintayin kita sa taas. Pinigilan siya ni Louie sa braso sabay hila kaya nagkalapit ang kanilang katawan. Dahil doon ay bahagyang tumama ang mukha niya sa dibdib nito. Nakabawi naman siya agad at umatras hindi kinakalimutan na may ibang tao sa paligid. Hindi dapat siya ang hinaharap ni Louie kundi si Bea na samadya parito dahil sa kumakalat na issue. At mas lalo pang lumayo ng mapuna ang masamang tingin ni Bea. Tinalikuran niya ang tatlo at eleganteng naglakad palayo. Nagmula si Zia sa mayamang angkan at itinuring na prinsesa ng pamilya kaya dapat niyang ipamuka kay Bea na magkaiba ang estado nila sa buhay kahit pa ito ang pinapaboran lagi ng asawa. Nang maywan ang tatlo ay hindi na nagpigil pa si Louie. Galit itong humarap sa mag-ina. Nakaramdam naman agad ng kaba si Bea nang mapuna ang madilim na ekspresyon nito. Nagsimulang manginig ang kamay niya pero pilit pa ring nilalabanan ang kaba. Louie, nagpunta kami rito kasi, nag-aalala kami kay Zia, nauutol niyang paliwanag. Na agad namang sinegandahan ni Linda, tama, nandito kami para damayan si Zia dahil sa hindi na magawang tapusin at baka may masabi pang ikasasama ng sitwasyon nila ngayon. Umismid si Louie at saka naupo sa pwesto ng asawa. Kinuha niya ang tasa saka ininom ang malamig na kape. Kasing lamig ng pakikitungo niya sa dalawa. Tumahimik ang paligid, walang gustong magsalita kahit maraming gustong sabihin si Bea. Natatakot siyang magkamali at magalit na naman si Louie. Nai-intimidate siya kahit nakaupo lang ito at umiinom ng kape. Hindi nagtagal ay inilapag ni Louie ang hawak na tasa at inangat ang tingin. Nagpunta kayo rito dahil nag-aalala kayo kay Zia. At kailan pa kinailangan ng asawa ko ang concern ninyo? In good terms na ba kayo? Aniyang halata ang sarkasmo. Parehong natigalgal ang mag-ina.
Ngunit sadyang malakas talaga ang loob ni Bea at nakuha pang magsalita sa kabila ng kabang nararamdaman. Galit ka ba, Louie? Promise, hindi na namin to uulitin ni Mama. Pinapangako ko ring hindi namin guguluhin si Zia kahit na kailan, Ham. Kaya wag ka nang menas sakin, please, kahit para na lamang sa nagawa kong kabutihan sa'yo noong nasa ospital kat comatose. Walang emosyong tumitig si Louie maging sa paa at binti nitong makailang beses nang naoperahan ngunit hindi pa rin makikitaan ng pag-asang makalakad. Saka napabuntong hininga at tinawag ang atensyon ng katulong. Pakisabihan ng driver na ihanda ang sasakyan at kailangang may hatid pabalik si Bea sa ospital. Sabihan rin, yung guard na nagbabantay sa entrance ng subdivision na ayokong mauulit ang ganitong pangyayari. Tumalima naman kaagad ang katulong sa utos saka umalis. Habang si Bea ay naluluha na sa malamig na pagtrato nito ngunit nagtiis na lamang kaysa tuluyan siyang balewalain. Matapos ay tumayo si Louie at may pahabol pang babala sa dalawa, Bea, huli na to, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Saka tuluyang umakyat ng hagdan. Nang inag ang labi ni Bea at impit na lumuha. Pinipigilang may kumawalang hikbi. Pagpasok ni Louie sa kwarto ay nakita niyang nasa sofa ang asawa, nagbabasa at may slice cake sa harap. Mapapansing good mood ito kaya lumapit siya at tumabi. Matapos ay tumikim ng kaunti sa cake na kinakain ni Zia. Pagkatapos ay hindi na napigil ang magsalita, wala ka ba talagang pakialam kahit may ibang babaeng sumagot ng tawag mo at nakuha pang pagbilinin? Bakit mo yon sinabi kay Samantha? Naglipat muna ng pahina si Zia bago iangat ang tingin sa asawa. Ano pala ang gusto mong sabihin ko? Na asawa mo ako't wag siyang magtatangkang makipag-flirt sa'yo. Hindi ako ganun, Louie. Nakita mo ngang hinarap ko ng maayos si Bea. Nagtagal ang tingin ni Louie na kahit hindi nagustuhan ang sinabi nito ay kalmado siyang nagsalita. Sa dami ng sinabi mo isa lang ang naintindihan ko, you don't care. Talaga bang ito ang gusto mong mangyari? Habang buhay na ganito ang pagsasama natin. Sa halip na sumagot ay ibinalik lang ni Zia ang atensyon sa binabasa. Dahil doon napatiimbag ang si Louie at sa isang iglap ay inagaw ang libro sabay halik sa labi. Ginawa niya ito para kunin ang atensyon ni Zia. Biglaan man ang ginawa ay siniguro naman niyang marahan at may ingat ang halik. Ngunit sa halip na masiyahan sa paraan ng paghalik ay tila tinutusok ng daan-daang karayom ang puso ni Zia. Hinawakan niya ang mukha ng asawa at pinakatitigan ang gwapo nitong mukha. Mahal mo ba ako, Louie? Makikitaan ito ng pagkabigla sa mga mata. Ngunit saglit lang at bumalik sa normal ang ekspresyon. 1, 2, 3, hanggang sa hindi na mabilang ni Zia. Ganoon katagal na nahimik si Louie. Bigla siyang nagsisi kung bakit pa nagtanong sa obvious na sagot. Ni minsan ay hindi nagmahal si Louie at sa tingin ni Zia ay wala talaga itong kakayahang magmahal. Sinabi mo saking mahalin ulit kita, pero ikaw, Louie. Kaya mo ba, di ba, hindi? Maya-maya pa ay muli na namang lumapit ang mukha nito para humalik pero tinulak na niya. Ano ba, Louie? Ganto ba ang paraan mo ng affection, emotion at love? Kiss, hug. Ngunit naging mapilit si Louie kaya hinayaang angkinan nito ang labi niya. Hanggang sa kusa rin itong tumigil nang hindi siya tumugon. Gusto mong mahalin pero ayaw mong magmahal. Kung yun naman pala ang gusto mo sakin ay bakit hindi mo nalang hanapin sa ibang babae? Kasi sa totoo lang, Louie, wala ka nang mapapala sakin. Pero kung sasabihin mong gusto mo ng kama and no string attached ay baka I consider ko pa. Inaasahan ni Zia na magagalit o masasaktan man lang ito sa binitawan niyang salita pero iba ang naging reaksyon ni Louie. Bigla itong napangisi. Tamang-tama at magaling na ko ngayon, Zia. Pwede na nating guluhin ulit ang kama. Nang inag ang labi niya sa pagtitimpi ng galit. Matapos ng eskandalo nito kay Samantha na sinamahan pa ng pagsugod ni Bea ay may gana pa itong makipag. Hindi pa ba ito kontento sa mga babaeng nakakasama at talagang siya ang guguluhin? Isipin pa lang na nakikipagtok ito sa ibang babae ay nasusuka na siya. At sa hindi malamang dahilan ay talagang bumaliktad ang sikmura niya. Tumakbo siya sa banyo at doon sa muka. Sumunod naman si Louie na nanatili sa hamba ng pinto. Pinagpawisan siya pagkatapos at talagang nanghina. Nanlalambot siyang tumayo at napagmasdan pa ang sarili sa salamin. Masama pakiramdam mo. Pero okay ka naman kanina, ah. Don't tell me nandiri ka nang mag-aya ako. Ani Louie.
Nandidiri ka sakin. Hindi nagsalita si Zia at inayos lang ang sarili. Nagmumog at hilamos. Hanggang sa tuluyan itong lumapit at inangat siya paupo sa sink. Zia, kahit ako na siguro ang pinaka-nakakadiring nilalang sa buong mundo. Huwag mong ipahalata lalo pat nakikita sa mukha mo. Kung hindi mo talaga kaya, pumikit ka na lang at magtiis. Ibinaling ni Zia ang tingin sa ibang direksyon sa huling 6 na salitang binitawan nito. Iyon na nga ang ginagawa niya. Ang magtiis, kung hindi lang sana siya nabulag ng pagmamahal para kay Louie ay baka hindi ganito kasakit ang nararamdaman niya ngayon. Lumalalim ang tingin ni Louie at dahil nakapelang ang ulo ng asawa sa ibang direksyon ay mas natitigan niya ng mabuti ang pawi sa leeg nitong unti-unting dumadaloy pababa. Tila nang aakit hanggang sa namalayan na lamang niya ang sariling inilapit ang mukha at dinilaan ang leeg nito. Napapiksi si Zia at nagtangkang lumayo ngunit niyakap na niya ito ng mahigpit sa bewang. Saka kinabig sa batok para pumirmi. Sandaling nagpumiglas ngunit kahit noon pa man ay wala ng panama sa lakas ni Louie kaya kusa ring tumigil. Mahigpit ang kapit ni Zia sa sink habang patuloy siyang hinahalikan sa dibdib. Kulang na nga lang ay punitan ang suot niyang damit. Bago pa nito magawa ay pinigilan na niya ito sa kamay kaya tiningnan siya ni Louie ng masama. Huwag mong sirain ang damit, aniya at siya na mismo ang kusang naghawi ng suot niyang palda. Bumaba naman ang tingin ni Louie sa lantad niyang underwear. Mas lalong nagbaga ang tingin nito at inilapat ang naninigas na sandata sa loob ng suot na pants. Mabagal na kinukuskus sa hiyas niyang nakatago pa sa loob ng underwear. Dumaing si Louie sa sarap at tuluyang hindi napigilan ang sarili. Hinalas ang suot na belt at ibinaba ang pants kasabay ng brief. Matapos ay sunod namang haburan ang underwear ng asawa. Sandaling pumwesto at walang ingat na pinasok ang sandata sa hiyas niya. Tuluyang napayakap si Zia at mariing kinagat ang ibabang labi. Inangkin siya ni Louie ng walang ingat at sa ganoon pang posisyon. Ramdam niya ang panggigigil nito hanggang sa tuluyang makontento. Nang matapos ay halos lupaypay na napasandal sa salamin si Zia. Gusto niyang abutin at isuot ang underwear na nakasabit sa isa niyang paa pero hindi niya maabot. Hinahabol niya pa ang sariling hininga kaya si Louie na ang gumawa matapos siyang linisan. Nakuha pa nga nitong ayusin ang palda at nag-ulo niyang damit. Pagkatapos ay tahimik itong kumuha ng towel at nag-shower. Nanginginig ang tuhod na lumabas sa banyo si Zia at nahiga sa kama. Ilang minuto ang lumipas ay nakapagbihis na si Louie at patungo sa kumpanya. Pagkasakay sa kotse ay agad na nigarilyo na kanina pa gustong gawin ngunit nagpigil at nasa kwarto si Zia. Habang humihit-hit at pinagmamasdan ng usok na naglalaho sa hangin ay muling sumagi sa isip ang sinabi ng asawa. Kung kaya niya bang mahalin si Zia? Gusto niyang matawa na ewan. Lumaki siya sa pamilyang emotionally distorted. Hindi niya alam kung paano magmahal at wala ring planong magmahal. Pero isa lang ang nais niya. Gusto niya ang affection na ibinibigay sa kanya ni Zia na dati ay wala naman siyang pakialam. Naguguluhan na si Louie sa sarili at iniisip na epekto lang marahil ng pagkakabasa ng diary ng asawa. Dahil nagugustuhan niya kung paano ito naghabol noon at mauho sa pagmamahal niya. Nakakaboost sa pagkatao at pagkalalaki niya. Nagpatuloy ang malamig na pakikitungo ng mag-asawa sa isa't isa hanggang sa tuluyang hindi umuwi si Louie sa bahay, maging sa kumpanya. Hanggang isa na namang eskandalo ang lumabas tungkol kay Louie. Nakuhanan itong kasama si Bea sa kotse at nagtungo sa isang magarang bahay na pagmamay-ari mismo ng businessman. Ang haka-haka pa ay binili ni Louie ang bahay para kay Bea. Kaya marami ang nalilito kung ano nga bang papel ni Samantha sa buhay ng businessman. Ang lumalabas kasi ay parang panandali ang kaligayahan lang ang nangyari sa dalawang ngunit si Bea pa rin ang pinili sa kabila ng kondisyon nito. Samantalang natutuwa naman si Bea sa kumakalat na balita tungkol sa kanila ni Louie. Ngunit hindi si Linda na may agam-agam dahil tuluyan ang nakikilala sa publiko ang anak. Sigurado ka bang walang sino man ang nakakaalam ng nangyari noon, anak? Na hindi naman talaga ikaw ang dahilan ng muling pagkagising ni Louie sa koma. Sa tanong ng ina ay nakaramdam ng kaba si Bea na kahit silang dalawa lang naman ang naroon at walang ibang tao ay nagpalingga-lingga pa rin siya sa paligid. Oo naman, ma. Sa tingin niyo ba ay magtatagal ako sa piling ni Louie kung may ibang nakakaalam? Maliban sa atin ay wala na, kaya lagi kayong mag-iingat sa sasabihin niyo't baka madulas pa kayo sa harap ni Louie.
Napanatag naman si Linda at nakuha pang halikan sa buhok ang anak. Katok sa pinto ang nagpalingon kay Zia. Ilang sandali pa ay pumasok ang katulong para sabahing handa na ang sasakyan. Papunta siya ngayong araw sa opisina ni Mia Torres. Ay, ma'am, may pinapunta po ritong assistant si sir para kumuha ng ilang damit niya, saad ng katulong. Sa madaling salita ay wala pang balak umuwi si Louie. Kumuha naman siya ng damit at ibinigay sa katulong. Ngunit nagbago ang isip at nagpasyang siya na lamang ang magdadala sa assistant. Gusto niyang makilala kung sino ang pinadala ng asawa. Walang kahit ideya na ang kotseng nakaparada sa labas na minamaneho ng naturang assistant ay sakay mismo sa loob si Louie. Dahil tinted ang bintana ay hindi siya kita ni Zia na lumabas ng bahay at binigay ang kailangang damit. Napansin niyang may sinabi ang asawa ngunit hindi niya marinig ang pinag-uusapan. Pagbalik ng assistant ay agad siyang nagtanong, anong pinag-usapan niyo? Sa tono ng boses ay kinabahan ng assistant at maingat na sumagot. Nasabi lang po niyang mabuti raw, at napaaga ako ng dating at may pupuntahan siya. Kung nagkataon ay hindi niya po ako mahaharap. Kumunat ang noo ni Louie at muntik pang magreklamo kung bakit ang haba ng pinag-usapan ng dalawa. Magmaneho ka na, utos niya na lamang. Dali-dali namang binuhay ng assistant ang kotse at umalis na sa lugar. Bago magtanghali ay nakarating na si Zia sa opisina ni Mia Torres. May kalakihan ang lugar ngunit makalat tingnan dahil sa nakatambak at salansan na mga dokumento. Ang sadya ni Zia ay ang tungkol sa kaso ng kapatid ngunit habang tumatagal ay napunta ang usapan tungkol sa divorce. Naguguluhan si Zia dahil ang asawa niya ang totoong kliyente ni Torres ngunit kinukumbinsi siya nitong makipag-divorce. May kinuha pa nga ito sa drawer at ipinakita sa kanya ang divorce papers na dati niyang pinadala kay Louie ngunit hindi na naibalik. Paano to napunta sa'yo? Ani Zia. Sa halip na sumagot ay tumingin si Mia sa kamay niyang natatakpan ng suot na damit. Parang gustong makita ang peklat sa palapulsuhan. Noong isang araw ay may nagpunta rito, isang doktor. Nagtanong siya ng tungkol sa divorce kahit na single naman siya, kwento ni Torres. Sa hindi malamang dahila ay biglang sumagi sa isip niya ang kaibigang si Patrick. Yung tungkol lang sa kaso ni Kuya ang sadya ko rito, aniya at saka nagbaba ng tingin. Gustuhin niya mang makawala kay Louie ay hindi niya nais madamay si Mia na siyang pag-asa niya sa paglaya ng kapatid. Tumanggaw naman ito muling binalik ang usapan sa kaso ni Chris. Nang matapos ay nagpaalam na siyang aalis ngunit may pahabol pa si Mia. Ito ang business card ko. In case na magbago ang isip mo ay tumawag ka lang at tutulungan kita. Napatitig si Zia sa binigay nitong card. Hindi akalaing handa itong tumulong kahit si Louie pa ang makakaharap. Nag-anggat ng tingin si Zia. Bakit gusto mo kong tulungan? Aniya dahil talagang naguguluhan siya. Si Louie ang kliyente mo at kumuha mismo sa'yo para magtrabaho. Pasimpleng umiwas ng tingin si Mia. Sa totoo lang, maging siya ay naguguluhan din sa sarili. Sa trabahong ginagalawan ay dapat hindi siya magpadala sa sariling emosyon. Ngunit sadyang hindi lang talaga niya maiwasan lalo pa at naaalala niya ang yumaong ina nang makita sa ospital ang sugat sa palapulsuhan ni Zia. Ang kaibahan nga lang nito kumpara sa kanyang ina, nakikita niyang gusto nitong mabuhay. Nakailangan nito ng tutulong para maibsan ang lahat ng pinagdadaanang hirap. Nakakalungkot man pero naaawa siya para kay Zia. Gusto ko lang tumulong, tugon niya sa tanong nito. Tumagal ang tingin ni Zia ngunit hindi na nagtanong at ilang sandali pa ay nagpaalam ng aalis. Habang papalayo sa opisina ni Torres ay mahigpit niyang hawak sa kamay ang business card na bigay nito. Bawat hakbang ay napapaisip siya. Kung ipagsasawalang bahala na lang niya ang offer nito o i-consider niya. Maganda ang buhay niya sa piling ni Louie pero hindi siya masaya. Sinubukan niyang makawala pero ayaw siyang pakawalan nito. Ngunit ngayon ay nakikita na niyang kahit kaunti, isang napakaliit na tsansang may pag-asa pang naghihintay para sa kanya. Sa malalim na pag-iisip ay hindi na niya namalayang nasa first floor na siya ng building. Lumabas si Zia sa elevator at naglakad sa revolving door. At hindi inaasahang mag-cross ang landas nila ni Patrick. Magkaharap at magkatitigan man sa isa't isa pero magkaiba sila ng landas na pupuntahan. Paalis siya at papasok naman ito sa building gaya ng pakikitungo niya rito. Wala mang paliwanag ngunit may hinala si Zia na sa opisina ni Torres ito magtutungo.
At naa-appreciate niya ang concern ni Patrick kahit pa hindi niya masusuklian ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi dahil sa may asawa na siya, ngunit dahil masyado nang huli ang lahat para sa kanya. Sirang-sira at wasak na ang puso niya para muling buksan para sa iba, para kay Patrick. Bago tuluyang makalabas sa building si Zia ay ngumiti siya ng ubod tamis para sa kaibigan. Humihiling sa hangin na sana ay magkaroon siya ng pagkakataong makabonding ito gaya ng dati noong mga bata pa lamang sila. Muling makasalamuha ang ina nitong si Faye at matikman ang luto nito gustong-gusto niya. Umaasa si Zia na dumating ang araw na iyon. Samantalang sa labas ng building ay may nakaparadang itim na sasakyan na bahagyang nakaababa ang bintana. Sapat para malinaw na makita ni Louie ang asawa na nakangiting nagtititigan sa ibang lalaki. Oo, pinasundan niya ito sa driver para alamin kung saan ang lakad nito. Ngunit hindi niya inakalang makikita niya ang pangungulila sa mga mata ni Zia. Kaya tila may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na may iba na sa puso ng asawa. Alam niyang sa sariling hindi siya nasasaktan kundi disappointed lamang. Dahil sa kanya dati ipinapakita ni Zia ang ganoong ekspresyon at emosyon. Pero ngayon ay hindi na niya matindaan kung kailan huling nakita ang asawa na tumingin sa kanya ng ganoon. Bumalik na tayo sa kumpanya, utos niya sa driver ilang sandali pa. Habang papalayo ang sasakyan ay napapaisip si Louie sa nararamdaman ng asawa noon at ang pakikitungo nito ngayon sa kanya. Ibang-iba na talaga, at ang buong akala niya ay okay lang sa kanya ang ganoon. Pero bakit hindi siya kontento na tila may kulang? Saka lang niya napagtanto na gusto niya ang dating Zia, iyong uhaw sa pagmamahal niya. Ngunit paano na niya maibabalik ang dating asawa na minamahal siya? Kung hindi naman sapat ang pera at ibinibigay niyang material na bagay para mahalin siya nitong muli. Pero, kung magagawa niyang mas maging mabait at malambing kay Zia ay baka, may pag-asa pa.